Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood ng programang Cheer Up, The Word Works. Minsan pa po, ako po ay makakasama ni Pastor Sid Si Sister Mercy. para po makapagpahayag ng mabuting balita na siyang makapagbibigay kalakasan sa mga taong nangangailangan ng kapayapaan. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Praise Pastor. God. Hallelujah. Okay, so bago po tayo magdala ng mensahe ng Panginoon para po sa ating lahat ngayon, nais ko po munang basahin sa inyong isa pong patotoo o papasalamat po ng isa nating kaibigan, atin pong manonood, si Sister May Florin. Hello, magandang gabi sa iyo, Sister May, at saka lahat po ng nanonood. Nais ko pong basahin sa inyo yung kanya pong sinabi nung nakaraan pong linggo. Minessage po niya ako, Sister Mercy At alam ko na ipadala ko to sa inyo sapagkat ako mismo ay natutuwa. Marami po mga patotoo, ngunit isa na lamang muna ang ating basahin ngayon. Ito po ang sabi niya. Good morning po, Pastor Sid. Maraming salamat po sa patuloy na pagkilos. Napakalaking tulong po sa amin. Palagi ko pong inaabangan ang inyong mga programa. Lalong-lalo, ibig sabihin, lalong-lalo, alam naman sa pagtatype, lalong-lalo na po ang Cheer Up at Sunday Mass. At ibinabahagi ko din po ang inyong mensahe sa aking mga kasamahan at mga suki. Madalas, nakikinig po ako, naka-speaker, nang sa ganon, na i-share ko po ang magandang mensahe ng Diyos. Salamat po sa pagbigay sa amin ng lakas at pag-asa. Salamat po kay Lord. Mabuting kalusugan po para sa inyo. Pastor. Sabi niya pong ganon. So, di po ba napakaganda po na makita na ang atin pong paghahayag, Sister Mercy, ng salita ng Diyos ay tunay na kumikilos. Ang atin nga pong pinaka-pangalan ng programa, Cheer Up, The Word Works. Tunay po na ang salita ng Diyos ay kumikilos. Tayo po muna ay pumikit. Pwede ko po bang hingan ng opening prayer si Sister Mercy? Okay po. Isang maikli pong panalangin. Hallelujah. Panginoon, hallelujah. Panginoong Diyos, amang mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa gabing ito. At kami po ay minsan pa nagkaisa ni Pastor Sid upang mabigyang parangal ang Diyos na buhay. Salamat, Panginoon, sa mga salita mong ihahayag ngayong gabi. At dalangin po namin, Panginoon, na ito po'y maging pagpapala sa bawat makikinig, Panginoong Diyos. Maraming pong salamat, Ama, sa iyong gagawin sa oras na ito. Purihin ka, O Diyos. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Woo! Praise God forevermore. Praise the Lord. Tayo po ay nasa title pa rin ng Keep Calm, Child. It is not too late. I am right on time. Yun po ang ipinararating ng Panginoon sa atin pong lahat. So again, welcome po kung kayo nasa biyahe, kayo nasa opisina pa, nakasakay sa iyong sasakyan, pauwi na, kasama yung driver, no? Tulad halimbawa ni Sister Pressy, hello! Yun pong ating nasa Guam. Ngayon po ay may bagyo doon eh. Sabi kanina ni Sister Ides, ay wala nga raw silang kuryente, umaga pa. Super bagyo, napapasok din sa atin. At dalangin ko na hindi na yun makapasok pa sa ating bansa, no? So by Friday ang sinasabi nila, pero ngayon pa lang naniniwala ako na yan po ay malulusaw at hindi makagawa ng pinsala sa ating bansa. So ingatan kayo ng Panginoon dyan sa Guam, sa mga kaibigan po natin sa iba't ibang lugar sa ibang bansa. Welcome po sa programang Cheer Up, The Word Works. Marahil, tulad po ng mga nakaraan nating topic pa, ay nandun ka sa kalagayang parang walang-wala ng pag-asa. Alam nyo po, si Daniel po ay nandun na mismo sa Lion's Den
when God showed up, nung makita niya ang pagkilos ng Diyos. Hindi naman pinigilan ng Lord na siya ay maitlagay doon sa lion's den. Pero nung nandun na siya, doon niya nakita ang pagkilos ng Lord. So, kalmado ka lang, kaibigan. Ano man ang kalagayan mo, hindi mahuhuli ang Diyos. At hindi kanya kalilimutan. Ang tatlong Hebrew children, si Shadrach, Meshach, Abednego, nandun na rin sa loob ng pugon Namatay nga yun, naghagi sa kanila. Pero nung sila'y bumagsak doon sa loob ng pugon, na sobrang init, doon nila nakita na mayroong isa pa silang kasama. No? Hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Kung sa tingin mo, niluluto ka na at sobrang hirap ng iyong kalagayan, tulad nga ng mga patutuong dinadala sa atin ni Sister Mercy na biblical, ay kalmado ka lang, kaibigan, kapatid, o anak ng Diyos. Hindi pa huli ang lahat. Amen? Amen. Hindi pa huli ang lahat. Hindi nahuhuli kasi ang Diyos. He is right on time na mahal ka. Ito pong si Lazarus, patay na nung dumating ang Panginoon Pero binuhay siya ng Panginoong Jesucristo. Kung sa tingin mo'y patay na ang lahat para sa iyo, kalmado ka, kaibigan. Nakararating sa iyo, sinasabi ng Panginoon sa iyo, keep calm, my child. It is not too late. It is not too late. Amen. I am right on time, ang sabi ng Panginoon. Ngayon, tingnan naman po natin, ito pong kalagayan naman ni Paul and Silas. Si Paul and Silas po, sa Acts chapter 16, ay mababasa po natin na nagpunta po sila. Kung sisimulan po nating basahin, simula verse 16, ito po ang sabi. Isang araw, nang patungo kami sa dakong panalanginan, ang nagsusulat po nito ay si Lucas. Okay, siya po ang may sulat ng Acts of the Apostles. Sabi niya, isang araw nang patungo kami sa dakong panalanginan, nasa lubong namin ang isang batang babaeng alipin. Ito'y inaalihan ng masamang espiritu na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan, makapanghula, at malaki ang kinikita ng kanyang mga Panginoon dahil sa kanyang panghuhula. Sinusundan niya kami ni na Pablo at sumisigaw ng ganito. Ang mga taong ito'y alipin ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Sapagkat marami ng araw na ginagawa niya ito, nayamot si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa espiritu, inuutos ko sa iyo sa ngalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babaeng ito. At noon din lumabas ang espiritu. Nang makita ng mga Panginoon ng bata, nawalan sila ng pagkakakitaan, sinunggaban nila sila Pablo at Silas. Kinaladkad sa liwasang bayan at iniharap sa mga makapangyarihan. Isinakdal sila sa mga pinuno ng lungsod at ito ang sabi, nanggugulo po sa lungsod ng mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa utusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring tanggapin o sundin ang mga kaugaliang iyan. Dinaluhong sila ng mga tao at matapos pagbuhatan at matapos pinahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahagupit, saka ipinibilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw, alam niyo ba ipinangaw, ipinadlak, ikinundado ang mga paa, no? So nakakadena, nakapadlak pa, no? Ipinangaw. Ito pong si Pablo at si Silas ay nagpunta sa isang lugar para mangaral. Sa ikaliligtas, imagine sa ikaliligtas ng tao. Pero ganun pa man, hindi po ito nagustuhan ng mga taga ron. Why? Dahil may impluwensya doon sa lugar naapektuhan. So makikita natin yung isang batang babae na inaalihan ng masamang espiritu, kahit masamang espiritu, sinasabi niya na ang mga katuruan nila Pablo ay totoo. Totoo, pero alam ni Pablo na masamang espiritu nung gumagalaw doon sa batang yon, pinalayas niya sa pangalan ng Panginoon ay lumayas. Pangalan ng Panginoon Jesucristo. So hindi sila nandun para magbakasyon si Paul and Silas. Hindi po sila nandun para magbakasyon. Sila'y nandun para sa pag-ibig ng Diyos sa mga taong nandun. Tulad po ng ating ginagawa, hindi po kami narito para magsaya sa sarili, kundi madala po sa inyo ang mensahe.
Meron pong hindi makakagusto at meron makakagusto. Pero isa po sinisigurado ko sa inyo, pag-asa ang binibigay po ng salita ng Diyos para sa ating lahat. Sa una talagang pagbinayaan natin ang masamang kaisipan, baka hindi natin magustuhan talaga ang salita ng Diyos. Kasi ayaw ni Satan na naliligtas ang tao. Ayaw ni Satanas na nagkakaroon ng liwanag ang isipan ng tao. Ngunit kung bibigyan mo ng pansin, kung bibigyan mo ng oras at panahon, makakakilos at makagagalaw ang Diyos sa buhay mo sa pamamagitan ng salita niya at mga karanasan namin dahil sa salita ng Diyos na naibinabahagi po sa inyo. So ano po nangyari? Ito po ang nangyari. Nung sila po ay nakulong na maghahating gabi na, remember sila po pinagahagupit at ipinasok sila sa kaloob-looban, maximum security ng kulungan. Nandun po sila sa maximum security. Ito po ang sabi. Nang maghahating gabi na, ito na yung mga alanganing oras na dapat tulog na ang tao, pero sa sabdi ng kanilang nararamdaman, wala silang sama ng loob. Pero yung pressure nandun. Dahil hindi nila alam kung ano pang mangyayari sa kanila kinabukasan. Hindi nila alam pa. Grabe. Sila po ay nakakulong at masasakit ang katawan. Hindi lang masakit, talagang malupit ang kanila inabot. Hinubaran at pinagupit. No? Hinagupit sila ng walang damit. At nakatanakala ang mga paa. At nakakulong. Ngunit nang maghahating gabi na sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga imno at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Sa kalagayan po ng ating kahirapan o parang napagkaisahan tayo, inakusahan tayo ng hindi tama at dahil doon nasa masama tayong kalagayan ngayon, hindi po ang pag-api sa sarili o pagtingin na ikay mag-iiyak at ikakalat mo na ako'y kaawa-awa, amen, hindi yun na solusyon. Nasa dalawang ito ang lahat ng karapatang magtampo sa Diyos. Ngunit hindi po nila ginawa sa halip, kanila pong pinuri ang Panginoon. Alam niyo po ang nangyari? Ang sabi po ng Bible, di kaginsagin-say lumindol ng napakalakas at anupat na yanig, pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay na buksan ng mga pinto at nakalagang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabilakwas ang bantay ng bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpapakamatay sa akalang nakatakas sa mga bilanggo. Ngunit sinabi nga ni Paul na nandito kami, hindi kami tumatakas. So sila ay inalabas sa bilangguan dahil sa himalang nangyari na yun, ginamot ang kanilang mga sugat at ang nangyari po, marami po sa sambayanan nung nakabantay sa bilangguan, sa buo niya sambayanan ay naligtas. So hindi lamang ikaw, kaibigan, kapag naintindihan mo ang prinsipyo ng worship. Amen? Sa gitna ng problema, sa gitna ng anxiety, sa gitna ng depression, sa gitna ng stress, pinararating ng Panginoon sa iyo, keep calm. Yun mo mahalaga kalmado ka. Kalmado ka lang. Kasi nagtitiwala ka nga sa Diyos Hindi pa huli ang lahat ang sabi ng Panginoon para sa iyo. I am right on time, ang sabi po ng Lord. Pero kailangan mong marinig ang mensahe ito. Kaya ako po ay nakikiusap, namamanhik. Please share this message sa inyo po mga kaibigan. Ang pinaka-suggestion ko is, i-share nyo mismo sa FB nyo. Then, i-share nyo rin sa bawat messenger. Hindi po ako nag-uutos, ako po'y namamanhik, nakikiusap, upang ikaw ay magamit din sa paghahayag. Amen? Na magandang balita. Hindi po kami hihingi ng kahit 5 sa inyo. Ang hinihingi po namin ay ang pakikiisa nyo po na dalhin ang salita ng Diyos sa bawat lugar na pwede po natin. Hindi po namin kayang dalhin sila sa kaibigan nyo Pero kayo po, kaya nyo, mga kaibigan nyo at kaibigan nila, dadalhin sa iba. Nang sa ganon, kumalat, hindi ang namamalimos ng pera, kundi kumalat ang magandang balita ng Diyos. Hindi para ilipat ka ng grupo, samahan o relihiyon, kundi upang maramdaman mo rin at makita ang kapangyarihan ng Panginoon sa iyong buhay. Meron pong dadalhin sa atin, Sister Mercy, na alam ko pong makapagbibigay po ng mas malawak at malalim na kaunawaan sa Panginoon na ikapapamuhay po natin. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Ang topic po ay about worship. Worship. Ano po ba ang kahulugan ng worship?
Ang worship po ay pagsamba sa kataas-taasang Diyos. Ito ay kilos na pagbibigay galang sa karangalan at pagbibigay luwalhati sa ating buhay na Diyos. We worship because of the gospel of our Lord Jesus Christ. Dahil sa laki ng awa at habag niya sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang tunay na pagsamba ay nakasentro lamang sa ating Diyos at hindi sa ating sarili. Amen. Ito ay paraan ng pamumuhay kung saan ang lahat ng ating ginagawa ay ginagawa natin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat karapat dapat siyang tumanggap ng lahat ng ating papuri at pagsamba. Amen. Ito ang buong pusong pagpapasalamat ng mga imperpektong gaya natin sa perpektong Diyos na karapat dapat sambahin. Tayo ay sumasamba sa Diyos dahil sinasabi natin kay Satanas, "Shut up, Satan." Sa John chapter 4, verse 23 at 24, "Subalit, dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan." Hindi tayo nagwo-worship sa pamamagitan ng isip. Dahil hindi tayo kinakausap ng Diyos sa isip, kundi sa ating espiritu. Kaya kapag may negative na pumasok sa ating isip, speak the word of God and pray in the Spirit by speaking in tongues. Walang koneksyon sa Diyos kapag ang isip ang ginagamit sa worship. Umaalis ang evil spirit kapag nakasentro ang puso natin sa Diyos habang nagwo-worship. Kaya anuman ang ating ginagawa, nasaan man tayo, pwede tayong mag-worship by singing spiritual songs and praying, speaking in tongues. May himalang nangyayari through worship. Sa pagwo-worship, nakapokus ang puso sa Panginoon dahil dito ay lumalambot ang puso ng ating Diyos. Kapag nagwo-worship, ang glory ng Diyos ay nakikita sa iyo, hindi ng mga tao, kundi si Satanas ang nakakakita. Efeso chapter 6 verse 10 at 11. Magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang baluti ng Diyos upang kayo ay makatayo laban sa mga kasinungalingan ni Satanas. Praying in tongues ay isang perfect prayer. Praying in tongues ay legit na pamamaraan na may taos-puso na pasasalamat sa ating Diyos. Praying in tongues ay nagpapalakas ng ating sarili. Ito ay panalangin hindi sa tao nakikipag-usap, kundi sa Diyos. Ang praying in tongues ay pananalangin para sa ating future, na papasok ng papasok sa maganda at mabuting kinabukasan na inihanda ng Diyos para sa atin na punong-puno ng pagpapala. May church po na hindi naniniwala sa speaking in tongues. Hindi nila alam na ang speaking in tongues ay may magagandang benepisyo para sa mga naniniwala lamang. Amen, amen. Ang mga benepisyo ng speaking in tongues, it is an emergency hotline to God. Wow. May isang sikat na preacher po na namatay ang anak. Nakatanggap silang mag-asawa ng isang tawag na ang anak nila ay namatay sa edad na 20 years old. Sila ay sumakay sa kotse ng tahimik at hindi sila nag-usap habang sila ay nagbibiyahe papuntang morgue. Ang ginagawa nila ay nagwo-worship at praying in tongues sa loob ng 5 oras ng kanilang pagbibiyahe. Dumating sila sa morgue. Hindi sila nag-pray ng panalangin na iintindihan ng tao. Ang tanging ginawa nila ay worship to God and speaking in tongues in 5 hours. 5 hours? Yes po, Pastor. Ano, Pagdating nila ng morgue, nakita nila ang katawan ng anak nila matigas na at maitim. Pinabuksan nila ang morgue. Inutusan ang espiritu na bumalik sa katawan sa pangalan ni Jesus.
Ang katawan ng kanilang anak ay unti-unting pumula at naging normal ang kulay ng bata. Hallelujah. Doon ay lumambot ang flesh, kaya nabuhay muli ang kanilang anak. Ang puso ng Panginoon ay napapalambot, walang anumang ibang iisipin kundi tanging Diyos na siyang wino-worship natin. Praying in tongues is the gateway into the supernatural. It is the most powerful against the enemy. Helps overcome fear. It gives you rest and refreshing. Tulad noong naranasan naming mag-ina, anak kong si Audi, nag-worship kami nung siya nakakapato na ilang nakakaranas ng takot. Umawit kami ng papuri sa Panginoon. Umawit kami ng worship, nag-speaking in tongues na tuloy-tuloy. Naging payapa ang aming puso. Guminhawa ang aming pakiramdam. Gumaan ang aming pakiramdam na hanggang sa napagtagumpayan ni Audi ang kanyang takot. Ang praying in tongues po ay gives divine help. Praying in tongues ay napaka-epektibo sa mga hindi alam kung paano manalangin. May kapangyarihang gumawa ng imposible, nagpapalakas ng espiritual at ito ay isang klase ng worship na dinadakila natin ang kabutihan ng kapangyarihan ng Diyos. That's right. Gives revelation and wisdom, nagpapatatag ng ating pananampalataya, nagbibigay ng kasaganaan ng buhay. Praying in tongues, nagbibigay ng kasaganaan sa ating buhay. Isang pastor pong babae, dahil sa worship and praying in tongues every day na tuloy-tuloy, 1 buwan hanggang 3 buwan, gumaling ang cancer niya. Dating lubog sa milyones na utang, nakabayad siya sa kanyang pagkakautang. 1.5 years silang hiwalay ng kanyang asawa, nabuo ang relasyon nilang mag-asawa. At patuloy siya pong nagpapagamit sa Panginoon hanggang sa ngayon. Ang praying in tongues, connection to the power of the Holy Spirit. Anumang problema meron ka, Right. parang wala lang, lalakad ka sa buhay na para kang walang problema. Dahil naroon ang kagalakan sa Panginoon at kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ito lamang po, Pastor. Tayo po ating mic. Hallelujah. Sumabit. Okay, ganyan na lang. Aabot ang mic ko dyan. Hindi po, Pastor. Praise the Lord. Okay, praise be the name of the Lord. Napakalaking bagay po ng isinyer ng ating kapatid. Alam niyo po, dumanas po kasing kanya anak ng matinding depression. Pero katulad ng mga patotoong nabasa niya, isang pastor at yung isang babae yun, yung hiwalay sila ng kanyang asawa. At pananalangin sa iba't ibang wika. Ang pananalangin sa iba't ibang wika ay mga pagsambat, pag-awit, panalangin sa ating Panginoon. Ito po ang sabi ng 1 Corinthians chapter 14, verse 15. Ano ang dapat kong gawin? Mananalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking panalangin. Ibig sabihin ng gagamitin ng aking pag-iisip sa aking panalangin, ibig sabihin naiintindihan niya yung kanyang ipinapanalangin, ngunit galing sa kanyang puso. Sa patnubay ng banal na espiritu, speaking in tongues, alam niya na sa kanyang isipan, alam niya na ang kanyang ginagawa ay tama at wasto. Hindi niya kinakausap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang isip, ngunit alam ng kanyang isipan, no, sabi rito, na yung ginagawa niya, kaya nga tayo sinesharan ngayon naunawaan nating tama ang ating ginagawa kung tayo mananalangin sa iba't ibang wika. At ito pa, ang sabi niya, ako'y aawit sa pamamagitan ng Espiritu. Ako'y aawit in tongues. So panalangin at pagsamba sa Panginoon ay pwede natin gamitin sa pamamagitan ng speaking in tongues. Ang sabi po ng Romans chapter 8. Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse 28. Okay, verse 26.
Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa panalangin di magagawa ng pananalita. Tulad nga sabi ni Sister Mercy kanina, hindi tayo marunong manalangin ng eksaktong dapat natin panalangin. Ngunit sa pamamagitan po ng pananalangin sa iba't ibang wika para sa ating Panginoon, ito po ay naigagay tayo ng banal na Espiritu Santo. Kaibigan, kapatid, ano ang kalagayan na meron ka ngayon? Tulad ni Paul and Silas, tulad nung mag-asawang pastor na namatay ang kanilang anak, tulad nung babaeng pastora po yung sineshare nyo, ano yung naging kalagayan nila? Nasira ang kanyang negosyo, ganun po ba? Lubog sa utang. Ngunit ilang buwan siya nagka-cancer, ilang buwan siyang ginamit ang imbis na magtampo sa Lord, imbis na bigyang katwiran ang kanyang depression, siya po ay nanalangin sa Lord sa pamamagitan ng panalangin sa iba't ibang wika. Within 3 months? 3 months ba yun sabi? Sa loob ng 3 months. Ibig sabihin ni Sister Mercy na walang hinto, ibig sabihin hindi naman yung hindi na kumakain, kundi yung talagang masidhing pananalangin sa iba't ibang wika. At sa loob po ng 3 months, nakakilos po ang Lord. Why? Ang pananalangin sa iba't ibang wika ay sa Diyos, nakikipag-usap at hindi sa tao. At idinideklara mo, may sinabi ka rin Sister Mercy, dinideklara mo yung magandang future mo, napapasukin mo pa. Sa loob ng 3 months, nakabayad po siya, gumaling sa cancer at na-restore, nabalik ang pagsasama ng mag-asawa. Si Odi po, na partner ni anak niya, na partner niya sa business, dahil sa mga pinagdaanan ay talagang, alam niyo naman, nagka-pandemic. Pag inatake po, madaling araw atakihin ng depression. Kanila pong ginagawa ay nananalangin sila sa iba't ibang wika, umaawit ng papuri sa Diyos tulad ni Paul and Silas. Walang ibang dapat sisihin sa kalagayan natin. Pero meron tayong pwedeng gawin ayon sa patnubay ng Diyos. Kaibigan, kung gusto mo Panginoon ay tunay na makakilos sa iyo, kailangan mong Panginoong Kristong pagharian ka muna. Napakahalaga po na ang Panginoong Hesus mismo ang siyang nasa iyong buhay. Kaibigan, simple lamang ang pagtanggap sa ating Panginoon. Ito'y nangangailangan lamang ng taus-pusong pagsasabi ng Panginoon, ikaw ay aking tinatanggap. Meron pong inihanda ako rito na panalangin para po sa pagtanggap sa ating Panginoon. Ito po'y lagi nating ginagawa. Ngunit bago ko po basahin yon, nais ko po munang, o bago ko po kayo ilid doon, kasabay o sa tulong po ni Sister Mercy, nais ko po munang basahin sa inyo Romans chapter 8 verse 9. Ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 9 ay ito. Romans chapter 10 verse 9, sorry. Romans chapter 10 verse 9. Kung ipapahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Napakahalaga po na ipahayag ng ating mga labi. Alam mo, hindi ako masyado makamove on pa sa turo ni Sister Mercy kanina. Napakaraming tao na nakinabang talaga. Nakinabang. Kung tutusin, bagay, papanoorin ko replay nito. Upang mas lalo ko pang maintindihan yung pong message na ibinahagi po sa atin ni Sister Mercy. Ito po ang pakiusap ko sa inyo. Hindi yung isang panood lang. Ako minsan kahit natutulog binubuksan ko ang ating mga pag-aaral, katuruan, sapagkat ganito pa nangyayari sa akin minsan, Sister Mercy. Halimbawa, nakatune in ako sa isang manggagawa na ginagamit din ng Lord sa akin, nakasalita lang siya ng salita, nakakatulog ako, na meron akong gustong madinig sa Lord. Alam mo, minsan maalimpungatan ako ng alanganing oras dahil patuloy na nangungusap yung katuruan na pinapakinggan ko. Minsan,
eksaktong pag naalimpungatan ako, doon niya sinasabi yung kailangang words ko. Kailangan ko sa Panginoon. Minsan doon niya sinasabi, wow, ay effective po. Effective. Minsan sasabihin niya, I am the Lord, thy God. Is there anything too hard for me to do? Minsan ganun ang bigla akong madidinig ko. Wow, thank you Lord. Tulog ako nun. Tulog uli ako. Pero meron ng salita ng Diyos na nasa puso ko. Hinahayaan ko lang, napakalaga pong balik-balikan ng mga katuruan na nagtuturo ng tunay na revelation ng salita ng Diyos. Kaibigan, inaanyayahan kita sa panalangin ito na pagtanggap sa Panginoon. I will lead you at sa tulong ni Sister Mercy, uulitin niyo po ang panalangin ito galing sa inyong puso. Hinihiling ko ikay pumikit. At galing sa iyong puso, ibigkasin ng iyong mga labi, Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, Sa oras pong ito, sa oras pong ito, binubuksan ko po binubuksan ko po ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay ang aking buhay para sa iyo. para sa iyo. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon. bilang aking Panginoon. Nananalig po ako Nananalig po ako at nananampalataya at nananampalataya na ikaw, Panginoong Hesukristo, na ikaw, Panginoong Hesukristo, ay namatay ay namatay para sa akin. para sa akin. At matapos po ang 3 araw, At matapos po ang 3 araw, ikaw ay nabuhay muli. ikaw ay nabuhay muli. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po salamat po sa kapayapaan, sa kapayapaan, sa kaayusan, sa kaayusan, sa katagumpayan sa katagumpayan na mga tatamasahin ko ng mga tatamasahin ko matapos kitang tanggapin. matapos kitang tanggapin. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po salamat po sa buhay na walang hanggan. sa buhay na walang hanggan. Salamat po Salamat po sa karapatang sa karapatang maging anak ng Diyos. maging anak ng Diyos. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, ikaw na po ikaw na po ang maghari ang maghari sa akin. sa akin. Amen. Amen. Congratulations po. Kung ginawa mong panalangin na yon, ikaw ay binigyan ni Jesus ng karapatang maging anak ng Diyos. So muli, kami po ni Sister Mercy sa programang ito ng Cheer Up the World Works program ay nakikiusap. Ibahagi niyo po sa inyong mga kaibigan kakilala ang mensaheng ito. Nang sa gayon sila man ay makatanggap ng katuruan at kaunawaan na bigay ng ating Panginoon. Ano, Sister Mercy, sabay-sabay po natin sabihin, Cheer up! The Word works. Bye-bye. God bless you.